Bakit ho ba nagpalit ng Senate presidency nung panahon ni Cheese, ni Ginoong Escudero? Ano bang katwiran noon? Kasi nga, ang balita noon dahil po sa nasangkot ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Di po ba? Wala pa yung flood control noon. Ang issue kay dating Senate President Cheese noon, yung 2025 budget. Pinakamasamang budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ng Kongreso. Ang isa pang issue sa kanya noon, yung hindi nasunod yung forthwith, rightly or wrongly. Dahil nagpahayag na rin ng Korte Suprema rito. Pero yun ang dalawang malalaking issue na naging dahilan kung bakit napalitan ni Tito Sen si Cheese that time. Okay, thank you sir. Ano ang dahilan kung ba't napalitan si Tito Sen as SP? Kasi nga, biglang nakahulag po si Senator Bato. Sabi ko, for whatever reason, hanga rin talaga ng minority na maging majority. Oo nga po, oo So, nga po. ang sa amin noon, ang naging dahilan naman doon, kasi merong apat na nawala sa amin, hindi ba? Sabihin natin, apat. Kasi Senator Pia, Senator Loren, at saka yung Dalawang magkapatid. Senator Villar, Senators Villar. Oo. Yun. Opo, Yun naging dahilan. So matagal nang pinaplat yan. Hindi lang makabuo kasi nga sa kwenta rin namin, kaya kampante rin kami. Kasi hanggang 12 lang kaya nilang kunin. Kasi meron na kaming, may higing na talaga kami na ang vulnerable yung apat eh. Kasi nangyari na yan ng unang attempt eh. Inoper nga nila to kay Senator Legarda. Na okay, para lang mabuo tayo, ikaw na yung Senate President. Inamin naman ni Senator Legarda yung kay Tito Sen eh. Kaya lang, ito this time, medyo nagkabulagan. Kinompronto nga siya dahil nung lumapit siya sa aking upuan, sa amin dalawa ni Tito Sen, sa bago naming upuan ngayon. Sabi ko, Loren, andiyan ka na rin lang, tatanungin kita ng diretso. Totoo ba yung sinabi ng mga kasamahan ko nung nasa lounge kami after the coup, after magpalit tayo ng Senate President, na sinabi mo raw sa kanya na i-nominate niyo ako kasi ako dapat yan. At mas marami akong botong makukuha kaysa dyan. Referring to Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi marami sila nakarinig eh. Ang una nagsabi sa akin yan, si Senator Lapid, kasi sila yung nakatayo sa harapan ni Senator Legarda noon. So nung nasa lounge kami, right after the coup, so si Lito, yung Senator Lito, sinabi sa akin, pare, merong nabanggit sa amin si kaharap kami eh, si Senator Loren, na inominate niyo ako, kasi ako dapat yan. So ito naman, kinonfirm naman ni Senator Kiko, Senator Bam, kasi nandun din sila sa harap. Sabi niya, totoo yun, narinig namin, nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niya sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest. So I took it at face value, yun ang kanyang reply. No? Whether totoo yun o hindi, I take her word for it. Okay. Kasi po sir, sa kasaysayan po ng Senado, usually po, alam niyo na, sa pagpapalit po ng SP, may kanya-kanyang, may mga bali-balita, di ba? May diskusto sa pamamaraan, sa mga committee na distribution, etc. Pero yung nga po nabanggit nyo kay Senator Cheese, ang issue, yung budget, etc. So may kaugnayan sa image din na dinadala ng leader ng Senado. Usually, may kinalaman din yan dun sa imahe ng leader ng Senado, di po ba? Yes. Opo. Ang nakarating sa amin na Ted, ang issue kay Senator Soto, hindi raw marunong mag-alaga ng mga kasamahan namin. Ang aking reaction doon, hindi marunong mag-alaga. Sabi ko, si Senate President Soto, wala siyang 142 billion na pwedeng ipamigay sa mga kapwa senador. Kasi parang naikumpara pa siya kay Senator Cheese na parang si Senate President Cheese noon, alaga yung mga kasama, si Senator Soto, hindi daw. Sabi ko, kung ganyan ang magiging dahilan. At isa pang dahilan, ako raw, yung Blue Ribbon na bakit daw na may mga kasamahan kami na recommend na makasuhan. Ako, sa loob ko lang, kung ganyan ang dahilan, edi wala tayong magagawa kasi it is what it is. Dahil ako,
Siyempre, ginawa ko yung trabaho ko eh. Kung hindi naman ako nagturo kay Bernardo para ituro sila, hindi naman ako nagturo kay Alcantara para ituro sila. Yun naman, nanggaling sa pahayag nila. Katunayan, hindi nga ako nakialam doon sa kung anong pahayag nung dalawa. Nung at least si Yusek Bernardo, yun ang pinahayag niya eh. Pero kung isasama ng loob ng aking mga kasamahan, yung aking pagganap ng tungkulin bilang chairperson na hindi ako parang babaliwalain yung mga pahayag o hindi ko isasama dahil mga kasamahan ko, saan naman ako lulugar? Hindi yun ang trabaho hindi yun ang sa akin palagay. Hindi ako para magtakip sa aking mga kasamahan. No? Kung ang masama kung tinuruan ko si Bernardo, ituro mo nga ito, ituro mo nga ito, ituro mo nga ito, yun ang masama. Kasi subordination of perjury yun, Ted. Pero kung malayang pagpapahayag at lumabas yung pangalan nila, huwag nila ibuntun yung sisi sa akin. Yun ang dalawang bagay na nakarating na issue kay Senator kay Tito Sen at saka sa akin, which to me is very unfair. No? Kasi hindi marunong mag-alaga. Define alaga, Ted. Ang definition namin ng alaga, yung welfare ng mga kasamahan namin, pangalagaan mo, pero hindi dahil sa material na dahilan na hindi marunong mag-alaga. Alam mo, nung nakarating sa amin yon, hindi ko na sabihin kung saan ang galing information, pero kumpirmado naman yon. Parang naawa nga ako kay Tito Sen eh. Sabi ko, ganun ba yung kaya i-define mo nga sa akin kung ano yung ibig sabihin ng hindi marunong mag-alaga. Anong konteksto nun? Well, ang alam po namin sa aming stasyon, alagang kapatid. Pero yung alagang... Hindi, ang alaga, alam mo, relative yan, Ted eh. Yes, sir, yung alaga yes, sir. sa maayos na pamamaraan, sa tamang pamamaraan, that's fair. Pero yung alaga na bubusugin kita, inalagaan kita, na hindi naman natin pera yan, pera ng bayan niya, ipambubusog ka sa'yo. Kung ganun ang definition ng alaga, mag-pack up na tayo lahat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.